At kaugnay na reklamong perjury na isinampa ni Vice President Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga na nagpakilalang dating security aide ng bise at inutusan daw na maghatid ng pera sa ilang personalidad. Makakapanayan po natin legal counsel ng bise na si Attorney Salvador Panelo o Paulo Panelo Jr. Attorney, magandang umaga. Thank you for joining us. Magandang umaga sa inyong lahat. Unahin ko lang yung tanong tungkol sa paghahain ng tugon ni VP Sara sa kanyang impeachment complaint. Sabi niya, abangan na lang natin today. Ano ba nga abangan natin today, Attorney? Hindi po tayo miyembro ng impeachment defense team. So wala po tayong official na masasabi tungkol dyan. Pero inaasahan po natin na mag-file sila ng sagot ngayong araw. Alright, so yan ang abangan natin sa buong maghapon. Anyway, Attorney, ulitin ko lang na banggit na ni VP Sara na wala siya naging kaugnayan dito kay Madriaga. But ganun pa rin po ba yung ating pinaninindigan ngayon that Madriaga was never associated with VP Sara in any capacity? Oo naman. Bukod sa testimonya ng mga tao na merong personal knowledge doon sa mga binibintang ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara, meron din po tayong mga certification mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ng Davao City Mayor's Office, ang Presidential Security Group, ang Vice Presidential Security and Protection Group, pati na ang Department of Education at ang Office of the Vice President. Yung mga certification na yan, pinapatunayan na kailanman ay hindi naging empleyado o konektado ang sino mang tao na may pangalang Ramil Madriaga sa mga opisina na yun. Kaya hindi po talaga pwedeng maging totoo yung mga paratang ni Madriaga laban kay VP So Sara. professionally, hindi ho, kahit personal, hindi rin niya kilala? Hindi rin po. Ang only ugnayan ni VP Sara kay Ramil Madriaga ay through si Attorney Ryan Kilala na dating Associate Dean ng San Sebastian Law kung saan siya nakilala ni VP Sara. At yung grupo na Isip Pilipinas na isang campaign support group na sumuporta sa kandidatura ni VP Sara noong 2022. Kaya lang, itong Isip Pilipinas na ito ay isa lang sa maraming campaign support group na sumuporta kay VP Sara. So hindi niya kilalang personal itong si Ramil Madriaga. Hindi totoo na inutusan ni VP Sara kay Ramil Madriaga na buuin itong grupong ito. And in fact, sa Isip Pilipinas, ang kilala lang ni VP Sara ay itong si Attorney Ryan Kilala nga. Attorney, ang sinasabi kasi ng abogado ni Madriaga, hindi naman daw nito kiniklaim na talagang government employee siya, so wala talagang records. Dahil ang trabaho daw niya ay more intelligence work at directly reporting daw siya sa bise. Yun nga po ang katwiran niya ay walang saysay kasi kahit yung mga nagbabantay talaga kay VP Sara, ang sinasabi nila ay number one, hindi nila ito kilala itong si Ramil Madriaga. And number two, dahil sa criminal history ni Ramil Madriaga, ang sabi nila ay hindi nga man lang makakalapit itong si Ramil Madriaga dahil hindi siya qualified magbantay o magserbisyo sa somebody like si VP Sara dahil nga of his criminal record. Hindi yan papasa sa standards ng mga makakapagtrabaho para kay VP Sara. Attorney, ano ba ang posisyon ninyo sa kustodiya ni Madriaga? Nauna nyo nang sinabi na gusto nyo nga na matiyak ang kanyang kaligtasan, pero ngayon kinukwestiyon na tinawag ni VP Sara na para bang special treatment daw ang paglilipat sa kanyang kustodiya. Well, both things can be true, di ba? Para sa amin, gusto naming mag-testify si Madriaga kasi yung mga sinungaling sa bibig na uhuli yan. So, ayaw namin siyang pigilan. Itong perjury complaint, hindi naman yan final para pigilan siya, kundi para panagutin siya. Ngayon, yung sinabi ni VP Sara na kritisismo lang lamang yon na para bang binibigyan niyo ng special treatment to. Pero that's out of our hands really. In fact, it's out even of the House of the Representatives. Ang may final say dyan ay yung korte. Yun ang magde-decide kung papayagan siyang lumipat. Ang sinasabi ho ni Congressman Joel Chue, takot daw si VP Sara sa mga nalalaman ni Madriaga. Ano po reaksyon nyo dyan? Walang katotohanan yan. In fact, matagal na namin sinasabi mula pa lang mag-file ng perjury complaint
laban kay Madriaga is gusto nga namin siya mag-testify para mapakita sa taong bayan kung gaano siya kasinungaling. So hindi kami natatakot, gusto namin siyang lumantad kasi unang-una siya lang ang makakaamin na gawa-gawa lang yung testimonya niya laban kay VP Sara. Pangalawa, siya lang ang makakaturo kung sino ang mga handlers niya. At pangatlo, pagka tinindigan niya yung testimonya niya, lalo namin siyang mababasag sa cross-examination dahil puro kasinungalingan nga ang sinasabi nitong si Madriaga. Attorney, without necessarily telegraphing your punches, ika nga, ano ba yung isang main question nyo sa something that you're itching to ask him dito sa inyong cross-examination? Actually, anything about his affidavit, we're prepared for. Alam namin na pag tinindigan niya bawat statement niya sa Madriaga affidavit, kaya naming i-prove na hindi totoo. So hindi naman walang special question dito, sir. Talagang majority of what he said, all of the relevant statements in his affidavit are false. Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., sir, thank you very much for joining us. Maraming salamat. Thank you. Una na pong sinabi ng abogado ni Ramil Madriaga na pinaninindigan ng kanilang kampo na direkta nagtrabaho noon si Madriaga para kay Vice President Sara Duterte. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.